Kumusta sa lahat? Ako si Dr. Renato Bagani at ngayon ay susuriin natin ang paksang ang sekreto ng malusog na atay at malalim na tulog. Mani ang sagot. Nagtataka ba kayo kung bakit may mga kumakain ng mani habang buhay? Araw-araw ay may kinakain na maliit na dakot, ngunit mahina pa rin ang kanilang bato, madalas umiihi sa gabi, at ang tulog ay hindi buo. Ang iba ay nagtataka kung bakit ang mani ay mura at madaling kainin at itinuturing na masustansya. Bakit kaya mas lalong napapagod ang isang tao kapag mas kinakain ito, nananakit ang tiyan at hindi natatapos ang pag-ihi sa gabi? Kaya saan ba talaga nakasalalay ang sikreto at paano ba ang tamang pagkain ng mani para lumakas ang bato, maging stable ang creatinine, mabawasan ang pag-ihi sa gabi at makatulog ng mas mahimbing? Naniniwala ako na para sa inyo na nasa edad 50,000 singta ang bato ang ugat ng kalusugan. Kapag malusog ang bato, maayos ang daloy ng dugo, matibay ang buto, malinaw ang isip at buo ang tulog. Sa kabaligtaran, kapag mahina ang bato, maraming problema ang darating. Kailangang gumising ng maraming beses sa gabi, pagod sa umaga, humihina ang memorya, at sa katagalan ay may kaugnayan sa alta presyon, diabetes, at sakit sa puso. Ang nakakatuwa ay may isang napakasimpleng pagkain sa pamilyar na kusina ng bawat pamilya, ang mani o tinatawag ding peanut. Kung gagamitin ng tama, maaari itong maging isang mahalagang kaalyado para sa bato. Maraming tao ang tingin lang sa mani ay pampalipas oras na pagkain, isang ordinaryong uri ng butil. Ngunit kakaunti ang nakakaalam na sa bawat maliit na butil ng mani ay naglalaman ng plant protein, magnesium, potassium, at unsaturated fat. Ang mga sustansyang ito ay mahalaga para sa bato at circulatory system. Maaari ninyong isipin ito. Araw-araw ay walang tigil ang paglinis ng bato sa dugo. Kung ang katawan ay nabibigyan ng sapat na magnesium at potassium, ang proseso ng paglinis ay nagiging mas madali, bumababa ang presyon sa bato. Dahil dito, ang creatinine level, isang mahalagang sukatan na nagpapakita ng function ng bato, ay nagiging mas stable. Hindi lang iyan, ang regular na pagkain ng mani ay nakakatulong din sa mas mahusay na sirkulasyon ng dugo, malakas na pagbomba ng puso, nakakakuha ng sapat na oxygen ng utak, at ang resulta ay mas mahimbing na tulog sa gabi. Unti-unting nababawasan ang bilang ng pag-ihi sa gabi. Mas presko ang pakiramdam sa umaga. Ngunit, kailangan ko ring sabihin ng diretso sa inyo na ang maling pagkain ng mani ay mas maraming pinsala kaysa pakinabang. Ang mani na sobrang maalat ay magpapataas ng presyon ng dugo na magbibigay ng dagdag na pasanin sa bato. Ang mani na pinirito sa maraming mantika ay madaling magpapataas ng kolesterol sa dugo na nagiging sanhi ng arteriosclerosis na magpapahirap sa bato. Lalo na delikado ang maning may amag. Dahil ang aflatoxin, isang lason na naroroon dito, ay maaaring magdulot ng pinsala sa atay at sa katagalan ay magpapahina sa atay at bato. Kaya, ang problema ay hindi sa kung gaano karami ang kinakain ninyo kundi sa tamang pagkain, sa tamang dami. Kapag nauunawaan ng tama, ang mani ay hindi lamang isang merienda, kundi maaaring maging isang gamot na sumusuporta sa bato, nakakatulong sa pagbaba ng creatinine, nakakabawas sa pag-ihi sa gabi, at nagbibigay ng mas mahimbing na tulog. At sa video ngayong araw, tatalakayin natin ang 7 siyentipikong paraan ng pagkain ng mani upang lubos na mapakinabangan ang benepisyo. Iwasan ang mga tahimik na pinsala upang ang ordinaryong pagkain na ito ay maging isang kaalyado sa pagprotekta sa bato paglampas ng edad 60. Inaanyayahan ko kayong panoorin ng buo dahil sa pagpapatupad nito ng regular, mararamdaman ninyo ang malaking pagkakaiba. Unti-unting bababa ang pag-ihi sa gabi, gagaan ang katawan, magiging mas maluwag ang isip, at ang buhay araw-araw ay magiging mas payapa at malusog. Bahagi 1. 7 paraan ng pagkain ng mani upang mapababa ang creatinine at maiwasan ang paghina ng bato. Unang paraan, mani na sinangag ng walang asin.
susi sa pagbaba ng presyon ng dugo at pagprotekta sa bato. Sa pagbanggit ng mani, naniniwala ako na marami sa inyo ang nakadarama ng pagiging pamilyar at malapit mula sa hapagkainan hanggang sa mga pagkakataon ng pagmemeryenda habang nagkukuwentuhan. Ang mani na sinangag na malutong, matamis at malinamnam ay laging nagpapaalala sa init at pagiging simple ng pang-araw-araw na buhay. Hindi kakaunti ang mga pamilya na pinapanatili ang ugali ng pagluluto ng mani na may kaunting asin. Dahil ang bahagyang alat ay nagpapatingkad sa lasa ng mani, masarap kainin. Ngunit ang ugali na tila walang pinsala ay tahimik na nagdaragdag ng pasanin sa bato sa paglipas ng mga taon na hindi napapansin ng marami. Bakit ko binibigyang diin ito? 7 asin o mas tumpak ang sodium sa asin. Kapag pumapasok sa katawan, pipilitin nito ang bato na mas magtrabaho. Araw-araw, nililinis ng ating bato ang dugo, inaalis ang mga dumi, nagre-regulate ng tubig at electrolytes. Kapag matagal kayong kumakain ng maalat, ang labis na sodium ay nagiging sanhi upang mas magtrabaho ang bato sa pagtatanggal, na sa katagalan ay humahantong sa labis na pagtatrabaho at paghina ng function. Makikita ninyo ng malinaw na ang mga kumakain ng maalat ay madalas nagkakaroon ng alta presyon at ang alta presyon ay isa sa mga pangunahing sanhi ng paghina ng bato. Sa kabaligtaran, kapag lumipat kayo sa pagkain ng mani na sinangag ng walang asin, ganap na kakaiba ang benepisyo. Makukuha pa rin ninyo ang plant protein na nakakatulong sa pagpapanatili ng kalamnan, magandang taba na sumusuporta sa puso, at mga mineral tulad ng magnesium at potassium na nakakatulong sa sirkulasyon ng dugo, ngunit hindi ninyo kailangang mag-alala sa pagtaas ng presyon ng dugo o labis na pagtatrabaho ng bato dahil sa asin. Sa aking 25 taong karanasan sa pagpapayo sa kalusugan sa Pilipinas, marami akong nakasalamuha. Kung dati kumakain siya ng isang maliit na mangkok ng sinangag na mani na may asin araw-araw, iniisip na ito ay masarap at matipid at maaaring kapalit ng karne o isda. Ngunit pagkatapos ng ilang taon, nagsimula siyang magkaroon ng alta presyon, madalas umiihi sa gabi at ang tulog ay hindi buo. Nang magpatingin, pinayuhan siya ng doktor na bawasan ang asin ng mahigpit. Sumunod sa payo na iyon, lumipat siya sa pagkain ng mani na sinangag ng walang asin. Sa simula, naramdaman niya na ito ay walang lasa at mahirap masanay, ngunit pagkatapos lamang ng ilang buwan, napansin niya na gumaan ang kanyang katawan, nagkaroon ng stable ang presyon ng dugo at mas mahimbing ang tulog. Sinabi niya sa akin na ngayon, kapag sanay na, mas nararamdaman niya ang natural na tamis at lasa ng mani na sinangag ng walang asin, na mas masarap talaga at hindi nakakasawa. Ang kwentong iyon din ang nais kong iparating sa inyo. Minsan, isang napakaliit na pagbabago sa ugali sa pagkain, tulad ng pag-alis ng asin kapag nagluluto ng mani, ay nagdudulot ng malaking benepisyo sa bato at sa buong katawan. Bukod sa hindi paggamit ng asin, napakahalaga rin ng paraan ng pagluluto ng mani. Madalas kong ipinapayo na sinangag ang mani sa katamtamang apoy, haluin ng pantay-pantay hanggang sa umamoy ang mani. Hindi dapat sunugin ng labis dahil mawawala ang mga sustansya at magkakaroon ng mga hindi kanais-nais na sangkap. Maaari rin kayong gumamit ng kawali na walang mantika o microwave oven upang mapanatili ang natural na lasa. Pagkatapos sinangag, hayaan itong lumamig ng husto bago ilagay sa selyadong garapon na salamin at itago sa tuyong lugar. Araw-araw, kailangan lamang ninyong kumain ng isang maliit na dakot, mga 20 hanggang 30 butil. Ang regular na pagkain ay sapat na, hindi kailangang kumain ng marami. Ang nakakatuwa ay marami sa inyo, pagkatapos iwanan ang asin at masanay sa pagkain ng purong mani na sinangag, ay unti-unting nagustuhan ang lasa na ito. Kapag wala ng alat na bumabalot, mas nagiging malinaw ang natural na tamis at lasa ng mani. Ito rin ang tunay na halaga na ibinigay ng kalikasan. Dapat ninyong tandaan na ang mani na sinangag ng walang asin ay hindi lamang mabuti para sa bato, kundi sumusuporta rin sa puso
ng napakalinaw. Kapag magaan ang pasanin ng bato at puso, mas maayos ang paggana ng katawan, mas kalmado rin ang isip. Maraming pag-aaral sa nutrisyon ang nagpakita na ang diet na mababa sa asin, na pinapalakas ng mga butil tulad ng mani, ay nakakatulong sa pagbaba ng panganib ng stroke, sumusuporta sa memorya, at nakakabawas sa pamamaga sa katawan. Kaya, ang unang paraan at ang pinakamahalagang paraan na nais kong bigyang diin ay ang pagkain ng mani na sinangag ng walang asin. Ito ay hindi komplikado o magastos kundi isang maliit, ngunit matibay na pagbabago na nakakatulong sa pagprotekta sa bato, pag-stabilize ng creatinine level, pagbaba ng pag-ihi sa gabi, at nagbibigay ng mas mahimbing na tulog paglampas ng edad 60. Umaasa ako na susubukan ninyo itong ipatupad. Dahil madalas, ang pangmatagalang kalusugan ay nagsisimula sa pinakasimpleng mga ugali sa pamilyar na kusina ng bawat pamilya. Ikalawang paraan, nilagang mani, ginintuang pagpipilian para sa digestive system at bituka. Matapos nating pag-usapan ang mani na sinangag ng walang asin, tiyak na marami sa inyo ang magtataka kung bakit, kung maganda na ang pagkain ng mani sa ganoong paraan, kailangan pa ng ibang paraan ng pagluluto. Sa katunayan, ang mani ay isang pamilyar na pagkain, ngunit bawat paraan ng pagluluto ay may iba't ibang nutritional value. At para sa mga nasa edad na at matatanda, ang nilagang mani ang madalas kong inirerekomenda, hindi dahil sa pagiging masalimuot, kundi dahil sa madali itong tunawin, magaan sa bituka, nakakabawas sa pasanin ng bato, at lalo na akma sa katawan na hindi na kasing lakas ang metabolism tulad noong kabataan. Naalala pa ba ninyo ang mga lumang larawan sa probinsya, bawat anihan ng mani? May isang kumukulong kaldero ng nilagang mani sa kusina ng bawat bahay. Ang bango ay kumakalat sa bakuran. Ang mga matatanda ay nagmemeryenda ng ilang butil ng mainit na mani habang kumakain at nagkukuwentuhan. Ang mga bata naman ay naghihintay ng mangkok ng mani na matamis, malambot at mabango. Ang mga bagay na tila simple ay napakaangkop sa physiological na pangangailangan ng matatanda. Ang nilagang mani ay malambot, matamis, hindi tuyo at matigas, madaling nguyain at lunukin. Napakaangkop para sa inyo na mahina ang ngipin, sensitibo ang tiyan o madalas nananakit ang tiyan at nahihirapan sa pagtunaw. Sa siyentipikong pananaw, ang dahilan kung bakit mas madaling tunawin ang nilagang mani kaysa sa sinangag na mani ay dahil sa proseso ng paglaga. Kapag niluto sa tubig, sumisipsip ng moisture ang butil ng mani, nagiging mas malambot ang istruktura at ang manipis na balat ay hindi natuyo at matigas. Ang protina at taba sa mani ay dahan-dahang sinisipsip ng katawan. Hindi nagdudulot ng pakiramdam ng kabusugan o bloatedness tulad ng pagkain ng malutong na sinangag na mani. Lalo na, ang nilagang mani ay nagpapanatili ng maraming soluble fiber na nakakatulong sa maayos na paggana ng bituka. Nakakatulong sa pagpigil sa constipation, isang napakapangkaraniwang problema paglampas ng edad 1. Kapag maayos ang bituka, mas magaan ang katawan at nababawasan din ang presyon sa bato sa paglinis at pagtatanggal ng mga dumi. Hindi lamang sa pagtunaw, ang nilagang mani ay nakakabuti rin sa puso at metabolism para sa mga may mataas na kolesterol, diabetes, o hindi stable na presyon ng dugo. Mas ligtas ang nilagang mani kumpara sa sinangag na mani. Sa proseso ng paglaga, ang isang bahagi ng saturated fat ay nababawasan, habang ang unsaturated fatty acids na magandang taba ay nananatili pa rin. Ang mga sustansyang ito ay nakakatulong sa mas malambot na mga daluyan ng dugo, mas maayos na daloy ng dugo, hindi na kailangang magtrabaho ng labis ang puso at bilang resulta, nababawasan din ang pagkapagod ng bato sa paglinis ng dugo. Isa pang punto na hindi gaanong napapansin ay ang nilagang mani ay nakakatulong sa pagbalanse ng tubig sa katawan. Kapag kumakain ng mani na sumisipsip ng tubig, ang katawan ay nabibigyan ng natural na dami ng tubig kasama ng pagkain, hindi nagdudulot ng shock sa bato tulad ng biglaang pag-inom ng maraming tubig.
Napakabenepisyo nito para sa mga madalas tuyo ang bibig, mainit ang katawan, madalas umiihi o bahagyang nahihirapan sa pag-ihi. Marami sa inyo, pagkatapos mapanatili ang nilagang mani sa loob ng ilang panahon, ay nagrereklamo na nababawasan ang pakiramdam ng init sa katawan, mas madali ang pag-ihi. Ang paraan ng paglaga ng mani ay hindi rin komplikado. Dapat kayong pumili ng sariwa, matigas, at walang amag na mani, hugasan ng mabuti, pagkatapos ay ibabad sa maligamgam na tubig ng mga 30 minuto upang lumambot ng pantay-pantay ang butil. Pagkatapos ay ilagay sa kaldero, lagyan ng tubig na lumubog ang mani, pakuluan, pagkatapos ay hinaan ang apoy, luto sa loob ng mga 30 hanggang 40 minuto hanggang sa malambot ang butil. Kung gusto ninyo, maaari kayong magdagdag ng isang hiwa ng sariwang luya upang makatulong sa pagpapainit ng tiyan, mabawasan ang paglobo ng tiyan na napakaangkop para sa matatanda na madalas giniginaw ang tiyan. Mahalagang tandaan na huwag lagyan ng maraming asin. Kung kailangan, maglagay lamang ng napakaliit para madaling kainin. Dahil ang pagkain ng walang alat ay gintong prinsipyo pa rin upang protektahan ang bato. Ang nilagang mani ay dapat kainin sa araw na iyon. Hindi dapat ipiwan magdamag dahil ang malambot at mamasamasang butil ay madaling kapitan ng bakterya. Maaari ninyong hatiin sa 2 beses na merienda, kaunti sa hapon at kaunti pagkatapos ng hapunan. Kung nakita ninyo nakapakipakinabang ang pagbabahaging ito, mangyaring magkomento ng numero 2 sa ibaba. Iyon ang simpleng paraan upang malaman ko na patuloy kayong interesado at kasama sa paglalakbay na ito ng malusog na pamumuhay araw-araw. Ikatlong paraan, Money Milk, isang inumin na nagpapakalma ng nerbiyos at nagpapalusog ng kalamnan. Marami sa inyo ang sanay na sa soy milk at itinuturing itong pang-araw-araw na pagpipilian. Ngunit sa katunayan, ang Money Milk ay isa ring masustansyang inumin na hindi huli sa soya at mayroon pang sariling mga benepisyo, lalo na para sa mga nasa edad na at matatanda. Sa bawat tasa ng mainit na Money Milk, ang katawan ay nabibigyan ng purong plant protein, unsaturated fatty acids na mabuti para sa puso at maraming mahahalagang mineral tulad ng magnesium, potassium, calcium at zinc. Ang lahat ng ito ay mga salik na direktang nakikilahok sa sirkulasyon ng dugo, pagprotekta sa bato at pagpapalusog sa nervous system na unti-unting humihina sa pagtanda. Ang espesyal na punto ng Money Milk ay napakagaan sa tiyan at madaling tunawin. Marami sa inyo na mahina ang ngipin, nahihirapan sa pagnguya ng buong mani o madalas nakakaranas ng bloatedness pagkatapos kumain. Ang paglipat sa pag-inom ng Money Milk ay isang mas malambot na solusyon. Kailangan lang ng isang maliit na tasa sa gabi, sapat na ang naibibigay na sustansya sa katawan nang hindi nagdudulot ng pakiramdam ng kabusugan, hindi nakakasira sa pagtunaw. Dahil dito, mas mabilis at mas mahimbing ang tulog. Naaalala ko pa ang kaso ng isang pasyente na mahigit at 68 taong gulang na may mahinang bato, na dating may ugali na kumain ng mani na sinangag, ngunit madalas nagrereklamo na pagkatapos kumain ay nananakit ang tiyan. Iminungkahi ko na lumipat siya sa pag-inom ng isang tasa ng mainit na Money Milk 1 oras bago matulog. Ginawa niya ito ng regular at pagkatapos lamang ng 2 linggo, nang bumalik siya para sa follow-up, ang kanyang mukha ay masigla. Sinabi niya na nakatulog siya ng tuloy-tuloy ng 4 hanggang 5 oras sa gabi, malinaw na nabawasan ang bilang ng pag-ihi sa gabi, at ngayon, kung hindi siya umiinom ng Money Milk sa gabi, may nararamdaman siyang kulang. Ang kasong ito ay nagpapakita na minsan, ang pagbabago sa paraan ng paggamit ng pagkain at hindi ang pagpapalit ng pagkain ang nagdudulot ng malaking pagkakaiba sa kalusugan ng matatanda. Ang benepisyo ng Money Milk ay hindi lamang sa nutritional components, kundi pati na rin sa tamang oras ng paggamit. Madalas kong ipinapayo na inumin ito sa gabi pagkatapos ng hapunan, mga 1 hanggang 2 oras, at pinakamabuti ay 1 oras bago matulog. Sa oras na ito,
medyo natunaw na ng tiyan ang pangunahing pagkain. Ang money milk ay dahan-dahang sinisipsip, nagbibigay ng stable na enerhiya sa katawan sa buong tulog. Kapag relaxed ang katawan, stable ang sirkulasyon ng dugo, hindi na kailangang magtrabaho ng husto ang bato. Dahil dito, ang pag-ihi sa gabi ay natural na bumubuti. Ang paggawa ng money milk sa bahay ay medyo simple at nakakatulong sa inyo na kontrolin ang kalidad. Iwasan ang mga hindi kinakailangang additives. Pumili kayo ng sariwa, walang amag na mani. Hugasan ng mabuti pagkatapos ay ibabad sa tubig ng mga 6 hanggang 8 oras upang lumambot ang butil. Pagkatapos ay gilingin ng pinong may maligamgam na tubig. Salain gamit ang strainer o tela upang makuha ang gatas. Pakuluan ang gatas sa kalan sa mahinang apoy. Haluin ng pantay-pantay upang hindi masunog. Kung nais ninyong dagdagan ang tamis at nutritional value, maaari kayong magdagdag ng kaunting pulot pukyutan o pagsamahin sa iba pang nut milk tulad ng almond o walnut. Mahalagang tandaan na hindi dapat lagyan ng maraming asukal, lalo na para sa mga may diabetes o alta presyon. Pinakamabuti ay inumin ito ng walang asukal upang protektahan ang bato at puso. Isa pang kapansin-pansin na benepisyo ng money milk ay ang kakayahan nitong sumuporta sa kalamnan. Pagkatapos ng edad 60, marami sa inyo ang nakakaranas ng paghina ng kalamnan, panghihina, mabagal na paglalakad, madaling mapagod. Ang plant protein sa gatas ay nakakatulong sa pagpapalusog ng muscle mass. Nakakatulong sa mas flexible na paggalaw. Kapag malusog ang katawan, madali ang paggalaw, maayos ang sirkulasyon ng dugo, mas natural na mas mahimbing ang tulog. Bukod pa rito, para sa mga madalas nag-aalala, stressed, hirap matulog, ang magnesium sa mani ay may epekto na nagpapalma sa nervous system, nakakabawas sa mental stress, nakakatulong sa utak na mag-relax at madaling makatulog. Kaya, ang isang tasa ng mainit na money milk bago matulog ay maaaring ituring na isang natural na pampakalma, ligtas at angkop para sa matatanda. Masasabing, ang ikatlong paraan upang magamit ang money ng mabuti para sa bato ay ang gawing money milk, ang butil ng money. Isang malambot, magaan, ngunit masustansyang inumin. Sa regular na pagpapanatili, marami sa inyo ang makakaramdam ng paggaan ng tiyan, mas mahimbing na tulog, unti-unting pagbaba ng pag-ihi sa gabi, at mas presko ang pakiramdam sa umaga, akma sa diwa ng sustainable healthcare sa edad na nasa gitna at nakatatanda. Ikaapat na paraan, lugaw na may mani, brown rice, at black sesame, isang kumpletong gamot sa bato. Sa edad na lampas 50, marami sa inyo ang nakakaranas ng paghina ng bato. Madalas umiihi sa gabi, hindi buo ang tulog, at sinasabayan ng pakiramdam na mahirap tunawin ang pagkain, mahina ang pagnguya at paglunok, palaging pagod ang pakiramdam. Marami akong nakasalamuha na nagbabahagi na habang tumatanda, mas nararamdaman nilang humihina ang kanilang digestive system, hindi na malakas ang ngipin, at mas mahina ang pagsipsip ng nutrients ng bituka. Dahil dito, ang pagpili ng mga pagkain na malambot, madaling tunawin, at masustansya na sumusuporta rin sa bato, ay nagiging mahalagang salik sa pag-aalaga ng kalusugan ng mga nasa edad at matatanda. Isa sa mga paraan ng pagluluto ng mani na lubos kong pinahahalagahan sa kasong ito ay ang lugaw na may mani na pinagsama sa brown rice at black sesame. Marami sa inyo ang sanay na sa puting lugaw, lugaw ng manok, o lugaw ng munggo, ngunit bihira ninyong isipin na ang lugaw na may mani ay maaaring maging isang tunay na gamot sa bato. Ang dahilan ay kapag niluto ang mani bilang lugaw, ang mga nutrients sa butil ay inilalabas at natutunaw sa tubig, na ginagawang mas madaling maabsorb ng katawan kumpara sa pagkain ng sinangag na mani o nilagang mani. Kapag idinagdag ang brown rice at black sesame, ang nutritional value ng pagkaing ito ay malinaw na tumataas. Ito ay hindi lamang isang malambot, madaling nguyain, madaling lunukin na pagkain kundi isa ring masustansyang pagkain na angkop para sa matatanda na nais mapabuti ang function ng bato
at mapanatili ang stable na creatinine level. Sa nutritional aspect, ang mani ay nagbibigay ng plant protein, unsaturated fat at magnesium. Ang mga sangkap na ito ay nakakatulong sa pagpapalusog ng mga daluyan ng dugo, pagbabawas ng presyon sa bato, at pagsuporta sa mas madaling proseso ng paglilinis ng dugo. Ang brown rice naman ay mayaman sa fiber at B vitamins na nakakatulong sa pag-regulate ng blood sugar, sumusuporta sa pagtunaw, at nakakaiwas sa constipation. Ang constipation ay isang napakapangkaraniwang problema sa matatanda. Ang matagal na constipation ay hindi lamang nagdudulot ng discomfort kundi indirektang nagpapahirap din sa bato sa pagtatanggal ng mga lason. Bukod pa rito, ang black sesame ay matagal nang itinuturing ng tradisyonal na gamot bilang isang gamot sa bato, nagpapalusog ng dugo, mayaman sa calcium, iron, at antioxidants na nakakatulong sa pagpigil sa arteriosclerosis, nagpapalakas ng daloy ng dugo sa bato at utak, kaya nagpapabuti ng pisikal at mental na kalusugan. Kapag pinagsama ang tatlong sangkap na ito, mani, brown rice, at black sesame, magkakaroon tayo ng mabango, malinamnam, mainit, at napakadaling kainin na lugaw. Ang regular na pagkain ng lugaw na may mani ay hindi lamang nakakatulong sa pagbaba ng pag-ihi sa gabi, sumusuporta sa pagbaba ng creatinine, kundi nagbibigay din ng mas mahimbing na tulog at mas malinaw na isip sa umaga. Marami akong nakitang matatanda na dating hirap matulog at irregular ang pagkain. Pagkatapos palitan ng ilang puting kanin ng lugaw na may mani, brown rice, at black sesame linggo-linggo, nakaramdam sila ng paggaan ng tiyan, nabawasan ang pag-ihi sa gabi, at mas mahimbing ang tulog. Ang pagluluto ng lugaw na ito ay medyo simple din. Hugasan ng mabuti ang brown rice, ibabad ng ilang oras upang lumambot. Ang mani ay maaaring sinangag ng bahagya upang bumango, pagkatapos ay durugin. Ang black sesame ay sinangag hanggang bumango, pagkatapos ay gilingin ng pinong. Pagkatapos ay ilagay lahat sa kaldero, lagyan ng tubig at pakuluan sa mahinang apoy hanggang maging malapot na lugaw. Kung gusto ninyo ng bahagyang tamis, maaari kayong magdagdag ng kaunting pulot pukyutan. Kung gusto ninyo ng maalat, gumamit ng sesame salt sa napakakaunting dami. Ang lugaw ay mainam na kainin ng mainit sa umaga o gabi, nakakatulong sa pagpapainit ng tiyan, nagpapalusog sa bato, at hindi nagdudulot ng presyon sa digestive system. Kaya, sa halip na kumain lamang ng sinangag na mani o nilagang mani, ang pagbabago sa lugaw na may mani, brown rice, at black sesame ay hindi lamang ginagawang mas madaling kainin at tunawin, kundi nagdudulot din ng kumpletong epekto sa pagprotekta sa bato, pagpapanatili ng stable na creatinine, at pagpapabuti ng tulog. Ito ay isang napakaangkop na pagpipilian para sa mga naghahanap ng pagkain na masustansya at malusog, na angkop din sa digestive system na humihina sa pagtanda. Sa regular na pagpapanatili ng 2 hanggang 3 beses linggo-linggo, marami sa inyo ang makakaramdam ng malinaw na positibong pagbabago, tulad ng pagbaba ng pag-ihi sa gabi, mas mahimbing na tulog, at sa umaga ay magaan ang pakiramdam, mas kalmado ang isip. Kung nakita ninyo na kapaki-pakinabang ang pagbabahaging ito, mangyaring magkomento ng numero 4 sa ibaba. Iyon ang simpleng paraan upang malaman ko na patuloy kayong interesado at kasama sa paglalakbay na ito ng malusog na pamumuhay araw-araw. Ika-5 paraan, mani na sinangag na may black sesame, sikreto sa mahimbing na tulog at matibay na buto. Habang tumatanda, mas nararamdaman ninyo na ang hapunan at ang mga merienda bago matulog ay direktang nakakaapekto sa tulog at pangkalahatang kalusugan. Kapag labis ang kain, puno ang tiyan, hindi komportable, at hindi makatulog. Kapag hindi tama ang pagkain, madali namang madalas umihi sa gabi na nagpapahirap sa bato, pagod sa umaga, mabigat ang ulo. Ngunit kung alam ninyong pumili ng tamang pagkain, kumain sa tamang dami at sa tamang oras, hindi lamang mapapabuti ang tulog, kundi makakatulong din sa mas malakas na bato at mas matibay na buto. Isa sa mga napakasimpleng sikreto na nais kong ibahagi sa inyo ngayon
ay ang mani na sinangag na may black sesame na kinakain sa gabi. Marami sa inyo ang sanay na sa pagkain ng black sesame na hinalo sa kanin, isinasaboy sa lugaw, o kumakain ng sinangag na mani bilang isang ordinaryong merienda. Gayunpaman, hindi alam ng lahat na kapag pinagsama ang sinangag na mani at black sesame, magkakaroon tayo ng isang napakaangkop na merienda para sa mga lampas sa 50 taong gulang, lalo na sa mga nakakaranas ng insomnia, pag-ihi sa gabi, at pananakit ng mga buto. Sa nutritional aspect, ang mani ay mayaman sa plant protein, unsaturated fat, magnesium, at potassium. Ang lahat ng ito ay mga sustansyang kapaki-pakinabang para sa sirkulasyon ng dugo, puso, at function ng bato. Kasabay nito ay nakakatulong sa pagpaparelax ng nervous system, kaya sumusuporta sa mas mahimbing na tulog. Ang black sesame, sa tradisyonal na gamot, ay matagal nang itinuturing na gamot sa bato, nagpapalusog ng dugo, mayaman sa calcium, iron, vitamin E, at antioxidants na nakakatulong sa pagpigil sa arteriosclerosis, nagpapalakas ng daloy ng dugo sa bato at utak, kaya nagpapabuti ng pisikal at mental na kalusugan. Kapag pinagsama ang dalawang uri ng butil na ito, ang mani na sinangag na may black sesame ay hindi lamang nagbibigay ng magaan na enerhiya bago matulog kundi nakakatulong din sa pagpapainit ng tiyan, nakakabawas sa pakiramdam ng ginaw sa kamay at paa, at nakakatulong na mabawasan ang paggising sa gabi para umihi. Naaalala ko pa ang isang pasyente na mahigit 70 taong gulang na nagbahagi sa akin na kailangan niyang gumising ng 3 hanggang 4 na beses bawat gabi para umihi. Hindi buo ang tulog, pagod na pagod sa umaga, at mapurol ang isip. Pagkatapos kong imungkahi na palitan niya ang kanyang merienda sa gabi ng kaunting mani na sinangag na may black sesame na kinain ng mas maaga bago matulog. Pagkatapos lamang ng ilang linggo, bumalik siya at sinabi sa akin na mas tuloy-tuloy na ang kanyang tulog. Malinaw na nabawasan ang bilang ng pag-ihi sa gabi, mas presko ang kanyang isip sa umaga, at mas malakas ang kanyang katawan. Ang maliliit na pagbabago sa ugali sa pagkain ay minsan nagdudulot ng malaking epekto sa kalusugan sa pagtanda. Ang paggawa ng mani na sinangag na may black sesame ay napakasimple din. Maaari ninyo itong ihanda sa bahay upang matiyak ang kaligtasan. Hugasan ng mabuti ang mani at black sesame, patuyuin. Sangagin ang mani sa mahinang apoy hanggang maging ginintuan. Balatan ang manipis na balat kung may oras. Sangagin ang black sesame ng hiwalay hanggang bumango. Pagkatapos ay maaaring durugin ng bahagya o iwanan ng buo. Paghaluin ang sinangag na mani at black sesame. Kung gusto ninyo ng bahagyang tamis, maaari kayong magdagdag ng kaunting pulot pukyutan para mas madaling kainin. Ang pagkaing ito ay maaaring kainin ng direkta bilang isang malusog na merienda o isaboy sa lugaw, kanin, o kahit ihahalo sa yogurt. Gayunpaman, binibigyang diin ko sa inyo ang isang napakahalagang bagay. Kumain lamang sa katamtamang dami, mga isang maliit na dakot bawat gabi. Iwasan ang labis na pagkain dahil ang mani ay mayaman sa taba. Ang labis na pagkain ay madaling magdulot ng kabusugan, hirap sa pagtunaw, o pagtaas ng timbang. Ang espesyal na katangian ng mani na sinangag na may black sesame na kinakain sa gabi ay ang pagkaing ito ay hindi nagdudulot ng kabusugan, ngunit sapat pa rin ang sustansya upang mapalusog ang bato at mga buto sa buong tulog. Ang matatanda ay madalas nakakaranas ng pananakit ng kasukasuan, pananakit ng tuhod, panginginig ng kamay at paa. Kung mapanatili ang ugali ng pagkain ng mani na sinangag na may black sesame sa tamang dami, kasabay ng magaan na ehersisyo, unti-unting lalakas ang mga buto, mas kalmado rin ang isip, kaya natural na mas mahimbing at payapa ang tulog, hindi na gaanong nagigising tulad ng dati. Ika-6 na paraan, pagsasama ng mani sa mga gulay at halamang ugat, isang balanseng gamot sa paglilinis. Kapag binanggit ang mani, maraming tao ang agad na naiisip na sinangag ito para sa merienda o nilaga bilang pampalipas oras. Gayunpaman,
sa pananaw ng pangangalaga ng kalusugan ng matatanda, napansin ko na ang mani ay talagang nagiging kapakipakinabang lamang kapag tama ang pagkakapagsama nito sa mga gulay at halamang ugat sa pang-araw-araw na pagkain. Ang mga gulay at halamang ugat ay hindi lamang nagdaragdag ng bitamina, mineral at fiber, kundi nakakatulong din sa pagbalanse ng init ng mani, maiiwasan ang pakiramdam ng init sa katawan, bloatedness, at sabay na sumusuporta sa bato na maglinis ng dugo nang mas madali at maprotektahan ang mga daluyan ng dugo sa katagalan. Batay sa aktwal na karanasan at kaalaman sa tradisyonal na gamot at modernong nutrisyon, nais kong ibahagi sa inyo ngayon ang 4 na napakapamilyar na gulay at halamang ugat sa Pilipinas, madaling makita sa anumang palengke sa probinsya. Ngunit kapag pinagsama sa mani, nagiging epektibong gamot sa bato, ang kangkong, kadyos, gabi, at ampalaya. Una ay ang sinigang na kangkong na may mani. Tiyak na sanay na kayo sa isang mangkok ng matamis at sariwang sinigang na kangkong, madaling kainin at tunawin. Ang kangkong ay mayaman sa vitamina C, fiber, at antioxidants. May epekto na nagpapalamig, naglilinis ng lason, at sumusuporta sa sirkulasyon ng dugo. Kapag niluto ang sinigang na kangkong na may dinurog na mani, ang pagkain ay nagiging natural na matamis at malinamnam. Kasabay nito ay nagdaragdag ng plant protein at magnesium mula sa mani. Ito ay isang napakaangkop na sinigang para sa matatanda na madalas umiihi sa gabi, pagod, mainit ang katawan. Dahil ito ay nakakapagpalamig ng atay, nakakapagpagaan ng tiyan, at nakakatulong sa bato na mapalusog ng dahan-dahan nang hindi labis na stimulated. Sunod ay ang ginisang kadyos na may mani. Ang kadyos ay isang ordinaryong gulay na pamilyar sa mga Pilipino. Kapag ginisa ang kadyos at sinabuyan ng kaunting sinangag na mani na dinurog, ang pagkain ay hindi lamang kakaiba ang lasa, kundi tumataas din ang nutritional value. Ang kadyos ay mayaman sa iron at calcium na nakakatulong sa pagpapalakas ng dugo, nakakabawas sa anemia sa utak. Napakahalaga nito para sa matatanda, pinagsama sa mani. Ang pagkaing ito ay nakakatulong sa mas mahusay na daloy ng dugo sa bato, nababawasan ang pasanin sa bato, kaya sumusuporta sa pagpapabuti ng pagkapagod, pagkahilo, at panghihina. Isa pang pagkain na lubos kong inirerekomenda ay ang nilagang gabi na may mani. Ayon sa tradisyonal na gamot, ang gabi ay may epekto na nagpapalusog ng dugo, nagpapakalma ng nerbiyos, nagpapalusog ng puso, at sumusuporta sa bato. Kapag nilaga ang gabi na may mani, ang pagkain ay may matamis na lasa, malinamnam, napakadaling kainin, lalo na angkop para sa matatanda na madalas hirap matulog, nag-aalala, at nagigising sa gabi. Marami akong nakasalamuha na nagbabahagi na mula nang panatilihin ang nilagang gabi na may mani ng ilang beses, bawat linggo, naging mas mahimbing ang kanilang tulog, magaan ang pakiramdam sa umaga, at stable ang isip. Ipinapakita nito ang simpleng kombinasyon na nagdudulot ng malinaw na epekto sa pisikal at mental na kalusugan. Panghuli ay ang ampalaya na nilaga o ginisa na may mani. Maraming tao ang naiilang sa ampalaya dahil sa mapait na lasa nito. Ngunit ang pait na ito mismo ang may epekto na naglilinis ng katawan, nagpapababa ng blood sugar, nagpapababa ng init sa katawan, at nagpoprotekta sa mga daluyan ng dugo. Kapag kinain ang ampalaya na may mani, ang pait ay nababalanse ng matamis na lasa na ginagawang mas madaling kainin. Ito ay isang pagkain na lalo na angkop para sa mga may diabetes, alta presyon. Ang mga sakit na ito ay madalas nakasama ng paghina ng function ng bato sa edad na nasa gitna at matatanda. Kaya, sa pamamagitan lamang ng matalinong pagsasama ng mani sa mga gulay at halamang ugat, hindi lamang kayo magkakaroon ng masarap na pagkain, kundi makakapagdagdag din ng sapat na fiber, bitamina, at antioxidants na nakakatulong sa pagprotekta sa mga daluyan ng dugo sa bato. Kasabay nito ay maiiwasan ang disadvantage ng init sa katawan kapag kumakain ng mani lamang. Sa loob ng maraming taon ng pagiging kasama ng matatanda, napagtanto ko na ang pangangalaga sa bato
ay hindi isang napakakomplikadong bagay, kundi nakasalalay sa paraan ng ating pagluluto araw-araw, ang pag-alam sa tamang pagsasama ng mga sangkap. Ang mga ordinaryong pagkain na pamilyar ay maaari ding maging gamot sa bato. Madalas kong iminumungkahi na isama ang mga pagkain tulad ng sinigang na kangkong na may mani, ginisang kadyos na may sinaboy na mani, nilagang gabi na may mani, ginisang ampalaya o sinigang na may mani sa menu ng 2 hanggang 3 beses bawat linggo upang ang katawan ay regular na malinis, ang bato ay dahan-dahang suportado, at ang kalusugan ay unti-unting nagiging stable sa paglipas ng panahon. Ikapitong paraan, tamang dami ng mani. Ang prinsipyo ng kaunti ngunit regular. Mula sa simula hanggang ngayon, tinalakay natin ang maraming paraan ng pagluluto ng mani upang gawing isang ligtas at epektibong pagkain na sumusuporta sa bato ang isang ordinaryong butil. Gayunpaman, may isang salik na pantay na mahalaga. Sa katunayan, itinuturing ko itong susi sa pagtukoy kung ang mani ay talagang nakapagpapalusog sa bato o, sa kabaligtaran, nagpapahirap sa bato. Iyon ay ang pagkain ng mani sa tamang dami. Sa aking 35 taong karanasan sa pagpapayo, marami akong nakasalamuha na may pamilyar na kaisipan na ang anumang mabuti ay dapat kainin ng marami upang mabilis na gumaling. Ngunit sa katunayan, sa mani at marami pang ibang pagkain, ang labis na pagkain ay hindi lamang hindi nakakabuti, kundi madaling magdulot ng masamang epekto. Ang mani ay naglalaman ng mataas na dami ng taba at enerhiya. Kung kumain kayo ng labis, lalo na kung higit sa pangangailangan ng katawan, madali itong humantong sa pagtaas ng timbang, pagtaas ng kolesterol sa dugo. Mula doon, pipilitin ito ang bato na mas magtrabaho upang linisin ang dugo at alisin ang labis na sustansya. Ang resulta ay sa halip na tulungan ang bato na magpahinga, hindi sinasadya ninyong nagbibigay ng dagdag na pasanin sa bato. Kaya, gaano karami ang sapat? Batay sa mga nutritional studies at aktwal na karanasan sa pagsubaybay sa mga nasa edad at matatanda, madalas kong ipinapayo na kumain lamang ng mga 20 hanggang 30 butil ng mani bawat araw. Ang bilang na ito ay tila maliit, ngunit kung patuloy ninyo itong gagawin ng regular sa loob ng mahabang panahon, ang benepisyo ay magiging matibay at mas ligtas kaysa sa labis na pagkain sa loob ng ilang araw at pagkatapos ay tumigil. Ito ang diwa ng prinsipyo ng kaunti ngunit regular. Isang prinsipyo na napakaangkop para sa katawan ng matatanda kung saan ang bawat organ, lalo na ang bato, ay nangangailangan ng pagiging magaan at stable. Naaalala ko pa ang isang babae na halos 15 taong gulang na nagkuwento sa akin na araw-araw kumakain siya ng halos kalahating mangkok ng sinangag na mani dahil akala niya ay nakapagpapalusog ito sa bato. Ngunit pagkatapos ng ilang buwan na check-up, tumaas ang kanyang cholesterol level. Nagbabala ang doktor na labis na ang pagtatrabaho ng kanyang bato. Pagkatapos, tinuruan ko siya na bawasan ito sa halos 25 butil bawat araw, hatiin sa 2 hanggang 3 beses, kasabay ng pagtaas ng gulay at pagpapanatili ng magaan na ehersisyo. Pagkatapos ng ilang buwan, bumalik siya na may mas magandang resulta. Stable ang kanyang kolesterol, mas magaan ang kanyang bato, at malinaw na nabawasan din ang pag-ihi sa gabi. Ang tamang paraan ng pagkain ng mani sa tamang dami ay napakasimple lamang. Maaari kayong kumain ng sinangag na mani, ng walang asin, nilagang mani, o magsaboy ng kaunting dinurog na mani sa mangkok ng lugaw, sinigang, o gulay sa hapagkainan. Gusto ng ilan na gilingin ang mani kasama ng nut milk upang inumin sa umaga o gabi na napakaangkop din. Ang pinakamahalaga ay huwag kumain ng sunod-sunod. Huwag kumain ng labis sa isang pagkakataon kundi ituring ang mani bilang isang maliit na bahagi ng pang-araw-araw na dieta. Pagsamahin ng maayos sa mga gulay, prutas, at uminom ng sapat na tubig. Bukod pa rito, nais ko ring ipaalala sa inyo ang ilang maliliit ngunit napakahalagang bagay na dapat tandaan.
Ang mga taong may gout, arthritis, o mataas na kolesterol ay kailangan pang sumunod sa mahigpit na dosis. Huwag na huwag kumain ng maning may amag dahil may panganib itong maglaman ng aflatoxin na nakakapinsala sa atay at bato. Kung pagkatapos kumain ng mani ay nananakit ang tiyan, hirap sa pagtunaw, bawasan ang dami at pagsamahin sa mas madaling tunawin na gulay. Nakikita ninyo, minsan ang pangangalaga sa bato ay hindi nakasalalay sa labis na pagkain, kundi sa pag-alam kung kailan titigil, ang pag-alam kung kailan magbibigay ng sapat. Kapag ang bato ay regular na pinapalusog araw-araw ng halos 20 hanggang 30 butil ng mani, unti-unting aangkop ang katawan, mas magaan ang pagtatrabaho ng bato, at ang kalusugan ay mananatiling stable sa paglipas ng panahon. Bahagi 2. Mahalagang paalala at sino ang dapat mag-ingat sa pagkain ng mani. Upang ang mani ay talagang maging isang pagkain na sumusuporta sa kalusugan at hindi isang nakakapinsalang salik, nais kong bigyang pansin ninyo ang bahaging ito. Sa pangangalaga ng kalusugan ng mga nasa edad at matatanda, minsan ang maliit na detalye sa pagkain ay sapat na upang magdulot ng malaking pinsala sa atay, bato, at sa buong katawan. Ang mani ay isang pamilyar, mura, at madaling bilhing uri ng butil, ngunit kung hindi gagamitin ng tama, masama ang idudulot nito kaysa mabuti. Ang una at pinakamahalaga, muli kong binibigyang diin, huwag na huwag kumain ng maning may amag. Maraming pag-aaral sa medisina ang nagpakita na ang mani na may amag ay naglalaman ng aflatoxin. Ito ay isang substance na inuri ng World Health Organization bilang isang malakas na carcinogen. Hindi lamang tahimik na sinisira ng aflatoxin ang cells ng atay, pinapataas ang panganib ng liver cancer, kundi nagdudulot din ito ng pinsala sa kidney cells na nagpapabilis sa paghina ng function ng paglilinis ng dugo. Sa aktwal na clinical na practice, marami akong nakasalamuha ng mga kaso ng matatanda na may liver failure, kidney failure, na ang pinakaugat ay nagmumula sa pagkain ng mani, mais o bigas na may amag sa loob ng mahabang panahon nang hindi nalalaman. Kaya, kung makita ninyong nagbago ang kulay ng mani, may kakaibang amoy, malambot, basa, o hindi normal, dapat ninyo itong itapon agad. Huwag na huwag itong sayangin at ipagpalit sa kalusugan. Pangalawa, ang mga taong may diabetes at mataas na kolesterol ay kailangan lalo na mag-ingat sa pagkain ng mani. Tulad ng naipaliwanag ko sa mga nakaraang bahagi, ang mani ay naglalaman ng maraming taba at enerhiya. Kung kumain kayo ng labis, lalo na ang mani na sinangag sa maraming mantika, maraming asin, maaaring magpataas ng bad cholesterol, magpabilis ng arteriosclerosis, kaya nagpapahirap sa bato. Para sa mga may diabetes, ang mga uri ng mani na may asukal, piniritong mani, ay lalong hindi angkop dahil madali itong magpabago-bago ng blood sugar. Sa kasong ito, dapat lamang kayong pumili ng nilagang mani o sinangag na mani ng walang asin, kumain sa katamtamang dami upang mapakinabangan ang benepisyo ng hindi nagbibigay ng dagdag na presyon sa mga daluyan ng dugo at bato. Ang simpleng paraan ng pagkain ngunit regular ay laging mas mabuti kaysa sa labis na pagkain sa isang pagkakataon at pagkatapos ay tumigil. Isa pang mahalagang paalala ay hindi dapat kumain ng labis na mani sa gabi. Alam kong marami sa inyo ang may ugali na magmeryenda ng sinangag na mani bago matulog, itinuturing itong isang pamilyar na meryenda. Gayunpaman, sa matandang edad, mas mabagal ang paggana ng digestive system. Ang labis na pagkain ng mani sa gabi ay madaling magdulot ng kabusugan, hirap sa pagtunaw, kaya direktang nakakaapekto sa tulog. Kapag hindi mahimbing ang tulog, madali itong magdulot ng paggising sa gitna ng gabi, pagtaas ng pag-ihi sa gabi, pagod sa umaga. Kung nais ninyong gumamit ng mani sa gabi, dapat lamang kayong kumain ng napakaliit na dami, mga isang maliit na dakot, at unahin ang mga madaling tunawin na anyo, tulad ng lugaw na may mani, mani milk, o mani na pinagsama sa black sesame. Ang paraang ito ay nakakatulong sa mas magaan na pagsipsip ng katawan nang hindi nagdudulot ng kabusugan. Bukod pa rito,
Nais ko ring ipaalala ang ilang maliliit na punto ngunit napakahalagang tandaan. Kapag nagluluto ng mani, dapat ninyong lutuin sa mahinang apoy, haluin ng pantay-pantay upang maiwasan ang pagkasunog. Dahil ang mga sangkap na nabubuo kapag nasunog ay maaring makasama sa atay at bato. Ang mga taong may gout o pananakit ng kasukasuan ay kailangan bawasan ang pagkain ng mani dahil ang mani ay naglalaman ng purine na maaaring magpataas ng uric acid sa dugo. Para sa mga may mahinang tiyan, hindi dapat kumain ng mani kapag gutom dahil madali itong magdulot ng pananakit ng tiyan, kabusugan, hirap sa pagtunaw. Ang mga paalalang ito ay tila simple, ngunit kung hindi papansinin, ang mani mula sa isang kapaki-pakinabang na pagkain ay maaaring maging sanhi ng pinsala sa kalusugan. Ang mani ay talagang nagiging kapaki-pakinabang lamang kapag kinain ng tama, sa tamang oras, at sa tamang dami. Ang pag-iwas sa maning may amag, pag-aayos ng dami ng kinakain para sa mga may diabetes at mataas na kolesterol, hindi labis na pagkain sa gabi, kasama ng tamang paraan ng pagluluto ay makakatulong sa inyo na gamitin ang mani ng ligtas at epektibo sa pang-araw-araw na dieta. Kung nakita ninyo na kapaki-pakinabang ang pagbabahaging ito, mangyaring magkomento ng numero 6 sa ibaba. Iyon ang simpleng paraan upang malaman ko na patuloy kayong interesado at kasama sa paglalakbay na ito ng malusog na pamumuhay araw-araw. Ikatlong bahagi, mga benepisyo at epekto ng regular na pagkain ng mani sa paglipas ng panahon. Mahal na mga tagapakinig, kapag sumapit na tayo sa edad na nasa gitna at nakatatanda, ang ating katawan ay hindi na kasing aktibo tulad noong kabataan. Ang bato, atay, at puso ay nakaranas na ng 10-10 taon ng tuloy-tuloy na pagtatrabaho. Kaya, kahit maliit na ugali lamang sa pamumuhay na hindi akma, ay maaaring magpahina sa mga organo na ito. Sa ganitong sitwasyon, ang pagpapalusog sa katawan ng mga pamilyar, madaling mahanap na pagkain na akma sa pangangatawan ng matatanda ay nagiging napakahalaga. Ang mani, isang ordinaryong butil sa pagkain ng Pilipino, kung gagamitin ng regular at tama ay maaaring magdulot ng benepisyo na naiipon sa paglipas ng panahon na hindi inaasahan ng marami. Ang mga matatanda ay madalas na nagsasabi na ang mani ay butil na nagpapalusog sa katawan at bato, hindi dahil sa agarang epekto, kundi dahil sa kakayahan nitong tahimik, ngunit matibay na magpalakas. Pagkatapos ng 7 araw, magsisimulang magkaroon ng bahagyang pagbabago ang inyong katawan. Marami ang nakapansin na mas madali nang makatulog. Nababawasan ang pakiramdam ng pagkabalisa sa gabi, at ang bilang ng paggising para umihi ay may tendensiyang mabawasan kumpara dati. Ang mga simpleng pagkain tulad ng malabnaw na lugaw na may mani, malambot na nilagang mani, o sinangag na mani na kinakain sa katamtamang dami ay nakakatulong sa katawan na mabigyan ng magandang taba, plant protein, at mga kinakailangang mineral. Kapag hindi na labis ang pagtatrabaho ng bato sa gabi, mas nakakapagpahinga din ang nervous system. Pagkagising sa umaga, mararamdaman ninyo ang pagiging presko, magaan ang pakiramdam, hindi na pagod tulad dati. Ito ang unang senyales na ang katawan ay tumutugon sa tamang pangangalaga. Pagkatapos ng halos 12 araw, mas nagiging malinaw ang mga benepisyo, mas nagiging maayos ang paggana ng bato, nagiging stable ang proseso ng paglilinis ng dugo. Dahil dito, ang mga indicators na may kaugnayan sa bato, kabilang ang creatinine sa dugo, ay maaaring bumaba ng bahagya sa positibong direksyon. Ang pinakamahalaga ay unti-unting nababalik ang biological rhythm ng katawan. Mas mahimbing ang inyong tulog, mas kaunti ang paggising, mas malinaw ang isip sa araw. Kapag bumuti ang tulog, bumubuti rin ang memorya at konsentrasyon. Para sa matatanda, ang pagiging malinaw ng isip ay minsan mas mahalaga pa kaysa sa pisikal na kalusugan, dahil nakakatulong ito sa inyo na mapanatili ang pagiging aktibo at kagalakan sa pang-araw-araw na pamumuhay. Pagkatapos ng 30 araw, ang naipon na epekto ng regular na pagkain ng mani ay talagang mararamdaman. Ang pag-ihi sa gabi sa maraming tao
ay malinaw na nabawasan. Mayroon pa ngang hindi na halos nagigising sa gitna ng gabi. Ang bato ay nakakapagpahinga ng maayos sa gabi, kaya sumusuporta sa proseso ng paggaling ng buong katawan. Nagiging mas mahimbing at tuloy-tuloy ang tulog. Pagkagising sa umaga, wala nang pakiramdam ng pagod, pananakit ng likod, o kakulangan ng enerhiya. Kapag stable ang function ng bato, mas epektibo ang proseso ng pagtatanggal ng mga dumi. Naiiangat din ang immune system. Mararamdaman ninyong mas malakas ang katawan, mas masaya ang isip. Ang paggalaw, pang-araw-araw na pamumuhay, ay nagiging mas flexible at magaan. Upang mas mailarawan ang mga pagbabagong ito, ibabahagi ko ang kaso ni Lola Maria, 70 taong gulang na nakatira sa Manila. Dati, kailangan niyang gumising ng 3 hanggang 4 na beses bawat gabi para umihi. Ang tulog ay nababawasan na nagiging sanhi upang palaging pagod sa araw. Pagkatapos turuan kung paano ayusin ang kanyang pagkain, kabilang ang pagdaragdag ng mani sa simpleng paraan, tulad ng sinangag na mani na kinain ng kaunti o nilagang mani, patuloy siyang sumunod. Pagkatapos ng halos 1 linggo, napansin niya na mas madali siyang makatulog. Pagkatapos ng 2 linggo, mas presko ang kanyang isip, wala nang pakiramdam ng mabigat na ulo paggising. At pagkatapos ng halos 1 buwan, malinaw na nabawasan ang bilang ng pag-ihi sa gabi. Ipinakita ng mga pagsusuri na mas stable ang creatinine sa dugo. Ibinahagi niya na ang pinakamahalagang bagay ay hindi lamang ang pagbuti ng kalusugan, kundi ang pakiramdam na makatulog ng mahimbing pagkatapos ng maraming taon. At kung patuloy pa rin kayong nanonood hanggang dito, nais kong anyayahan kayong mag-iwan ng numero 8 sa seksyon ng komento. Iyon ang paraan upang malaman kung nakakuha kayo ng mahahalagang kaalaman at nakita ninyo itong kapakipakinabang. Kumusta kayong lahat? Pagkatapos nating pag-usapan ang bawat paraan ng pagkain ng mani mula sa sinangag na mani ng walang asin, nilagang mani, mani milk, lugaw na may mani, sinangag na mani na may black sesame, hanggang sa paraan ng pagsasama ng mani sa mga gulay at paggamit sa tamang dami, nais kong huminto sandali upang magbahagi ng isang tunay na mahalagang mensahe. Ang mga bagay na ipinakita ko ay hindi lamang simpleng tips sa pagkain o ilang magkakahiwalay na mungkahi, kundi isang bahagi ng isang pangmatagalang paglalakbay sa pangangalaga ng bato, nakakatulong sa pagpapanatili ng stable na creatinine level at, higit sa lahat, nagbibigay sa inyo ng mahimbing, payapang tulog, hindi na ginugulo ng pag-ihi sa gabi. Nauunawaan ko ng lubos na marami sa inyo na nanonood ng programang ito ang nakaranas na ng pakiramdam na gumising ng 2 hanggang 3 beses sa gitna ng gabi, mayroon pang ang 4 hanggang 5 beses, para lang umihi. Bawat pagkakataon, nababawasan ang tulog, pagod ang katawan sa umaga, nanghihina ang kamay at paa, mabagal ang isip, humihina ang kalusugan sa katagalan, at humihina rin ang function ng bato sa paglipas ng panahon. Hindi kakaunti ang nagbahagi sa akin na bawat pagpunta sa doktor ay laging binabanggit ang bahagyang mataas na creatinine level at kailangang subaybayan pa, ngunit pagkatapos ay nag-aalala kung saan magsisimula, paano babaguhin upang maging akma sa edad at pang-araw-araw na pamumuhay. Dahil dito, ginugol ko ang maraming oras upang isystematize ang 7 paraan ng pagkain ng mani na ito. Sa hangaring matulungan kayong madaling matandaan, madaling gawin, at agad na mailapat sa pamilyar na pagkain ng pamilya, muli kong binibigyang diin na ang 7 paraan ng pagkain ng mani, kung gagawin ng regular at tama, ay makakatulong sa pagbaba ng pag-ihi sa gabi, pagpapabuti ng tulog, nakakatulong na maging stable ang creatinine level, at nag-aambag sa pangmatagalang pagpapalusog ng bato. Hindi ito simpleng paghihikayat, kundi resulta na nabuo mula sa siyentipikong nutrisyon na pinagsama sa aktwal na karanasan ng maraming matatanda na patuloy na nag-apply at nakaramdam ng positibong pagbabago. Ilarawan ninyo ang isang buhay kung saan mas stable ang paggana ng bato. Sa gabi, tuloy-tuloy kayong matutulog mula gabi hanggang umaga, hindi na nagigising dahil sa pag-ihi. Pagkagising sa umaga, magaan ang pakiramdam, kalmado ang isip, mas maliksi sa paggalaw sa araw,
at nababawasan ang pag-aalala tungkol sa mahinang bato o pagtaas ng creatinine. Iyan ang pundasyon upang ang pagtanda ay maging tunay na yugto ng kapayapaan, kagalakan at kaganapan kasama ang mga anak at apo. Palagi akong naniniwala na kapag malusog ang bato, payapa ang tulog, at kapag payapa ang tulog, ang matatanda ay maaaring mamuhay ng masaya at matagal. Siyempre, ang pagkain ng mani ay isa lamang bahagi ng pangkalahatang larawan ng pangangalaga sa kalusugan. Upang makamit ang mas mahusay na epekto, dapat kayong magdagdag ng maliliit, ngunit napakahalagang ugali tulad ng pag-inom ng sapat na tubig sa araw, paglilimita sa maalat na pagkain, pagtulog sa tamang oras, at pagpapanatili ng magaan na ehersisyo na akma sa pangangatawan. Ang mga salik na ito ay magkakaugnay tulad ng mga link na sama-samang nag-aambag sa mas kumpleto at matibay na pangangalaga sa bato. Alam kong sa ating komunidad ay marami pa ring nagdurusa dahil sa sakit sa bato, dahil sa hirap matulog, dahil sa matagal na pag-ihi sa gabi. Kung sa tingin ninyo ay kapaki-pakinabang ang pagbabahaging ito ngayon, mangyaring i-like, i-subscribe sa channel at ibahagi ang nilalamang ito sa mga kaibigan, pamilya. Malay ninyo, isang pagbabahagi lamang ninyo ay makakatulong sa ibang tao na makahanap ng tamang direksyon upang mapabuti ang kalusugan, mapangalagaan ang kanilang bato, at makakuha ng mas payapang tulog. Mahal na mga tagapakinig, ang kalusugan sa pagtanda ay hindi isang bagay na maaaring ipaalaga sa iba, kundi ang bawat isa sa atin mismo ang kailangang mag-alaga at magpanatili araw-araw. Umaasa ako na sa bawat pagkakataon nating magkita sa channel na Songkwe Kivegia, magdadala kayo ng karagdagang maliit na kaalaman, isang bagong motibasyon upang mamuhay ng mas malusog, mas masaya, at mas matagal. Ang 7 paraan ng pagkain ng mani ngayong araw ay ang espiritual na regalo na nais kong iparating sa inyo na may pag-asa na magkasama nating sisimulan mula sa pinakasimpleng bagay upang ang bawat araw na lumipas ay maging isang malusog at payapang araw.